Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga makakawala itong si Kuting ng Norte na ito dahil talagang tuloy-tuloy na nga ang kaso laban sa kanya at ng Korte Suprema. Ngayon nga ay talagang hindi siya tinatantanan at linalabas ang mga testigo, mga ebidensya at mga pruwebas sa kanyang mga katiwalian. Matapos nga ang ginawa niyang mga kabalbalan at ang kanyang mga kampo ay talagang nanginig nga sila sa takot dahil hindi nila lubos akalain na may magbubunyag sa kanilang mga katiwalian dahil mismong kasama nga nila ang naglahad sa katotohanan. Ayon nga sa isang kasamahan nila na ngayon ay nasa proteksyon ng mga otoridad ay hindi niya na daw kayang masikmura pa ang kanilang ginagawa. Ayon pa nga sa kanya, handa siyang ang masisi at handa siyang panagutan ang kanilang mga kasalanan. Ngayon nga raw ay gusto niyang malinis ang mga kabalbalan ni Kuting ng Norte at ang kanilang kampo dahil hindi nga nga raw ito tama at hindi nararapat dahil kawawa na ang taong bayan. Maraming netizen ang naantig sa kanyang testimonya, ngunit ayon nga sa mga netizen na gayon pa man ay kailangan niya pa rin harapin ang hatol sa kanya lalong-lalo na't kasama siya noon ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Time na yon at ng time na yon sa kanyang law firm at kanilang inimpluwensyahan, panahon ni Noynoy yon, na hindi pinatuloy or pinigil yung raid na yon. So ganun ko kayo sasagutin. 'Di ba? Ano yung mga tanong ninyo? Alright? Ngayon, sabi may nabasa ko kanina, fake news daw na sinabi ko na si Lisa Tanas ay nakakulong. Kayo ang fake news. Okay? Kasi ang sinabi ko na hold. Okay? Hindi ko sinabing nakakulong siya forever. Ang sabi ko, meron siyang extended immunity according to my informer. Hindi ko sinabing nakakulong siya, makukulong siya ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kaya siya na-release, hindi ko lang alam kung kailan siya na-release, pero siya ay hinold. Iba yung hinold sa ikinulong ka sa jail. Kasi ikaw ay na-convict ka na, di ba? Or whatever. Yon. Kaya kayo ang gumagawa, nag-invento kayo ng fake news na sinasabi ni Maharlika, gumagawa kayo ng cue cards against me sa mga sinasabi ko daw, pero wala naman akong sinabi. Di ba? So sasagutin ko kahit balikan nyo ang aking face, ang aking dada nung Marso. Dahil March 8 yan na Gorgoriang si Tantoko, yung entourage ni Lisa Tanas na hindi nga lang binigyan ng sympathy message or condolences ang pamilya. So kayo ang fake news. Mga jutang gini na kayong mga uhugin. Alright? So sagutin natin to mga kababayan. Paki-share nyo. Kailangan maging 500,000 na tayo sa ating YouTube channel. Kaya galit na galit itong mga bangag na ito. Katulad dito mga tanong na ito. Tingnan natin to. Alright? Okay. By the way, yung absentee voting sa mga pulis, nako mga pulis, kailangan bumoto kayo at nako baka dayain ng mga buwaka ng ina yung mga boto ninyo. I'll talk about that later. So basahin lang natin to. Ang sabi dito ay doon sa Manindigan. Okay, yung kanilang show na Manindigan. Binabasa natin to. Kanina maraming mga pinagsasabi sila dito. Basta sagot-sagutin lang natin to ng bonggang-bongga. May sinabi dito, alright. Okay. Sabi dito, ayon kay Verhel Santos ng Center for Media Freedom of Responsibility, maaaring mayroong pagkukulang sa traditional media o pwede umanong dahil din sa kultura ng mga botante. Ano ba pinagsasabi niya dito? Ang sabi kasi sa programa nila na Manindigan, sinagot ng mga representante ng mainstream media at social media ang tanong kung bakit sa tingin nila ay may maraming sumisikat na political blogger kaysa sa traditional reporters. Ayon daw kay Verhel Santos ng Center for Media Freedom and Responsibility, maaring mayroong pagkukulang sa traditional media o pwede umanong dahil din sa kultura ng mga botante na either
fanatical or cultish. Ngayon mga kababayan, sasagutin ko yan kung bakit maraming nakikinig sa mga social media influencer. Tandaan nyo, ako ang may hawak ng trono Kailangan ko magyabang. 2015, ako ang may hawak ng trono na hindi nagkubli sa mga eming mga meme o sa mga cartoon character na picture profile. Inilabas ko yung pagmumukha ko. Kaya nung 2015, nagkaroon ng chance ang mga Pilipino, ang mga political bloggers na magkaroon ng lakas ng loob. At dahil yan kay Maharlika. Yung iba, yung nandoon, yung mamamatay na, nagtatago pa yan. Nagtatago pa yan noon. Wala yang tapang. Nung nagkaroon na ng proteksyon, nagtapang-tapangan. Ako, hanggang ngayon, wala akong sinasandalang politiko, walang tumutulong sa akin financially, nilalabanan ko lahat ng mga kalaban sa aking makakaya. Kaya niyo ako minahal. Right? Walang politiko. Kayo mo, inaaway ko pa ngayon ibang kakampi, lalo na kung mga leche sila, di ba? Nakita niyo naman yan. Camus at Jane Rose. Wala akong ganyan. So ngayon, dahil tumapang na itong mga social media influencer dito, pero yung iba talaga, katulad ng mga dugyot at makukyoho o mga lugain na mga vloggers ni Bangag na mga bayarang, mga nget pa. Not Maharlika, darling. Okay, sabi niya dito, ayon naman kay Orion, kaibigan natin to, hindi nga kami nagkita, supposedly magkikita kami to. Alright, nagkakataon daw na walang limit o space limitation sa social media tulad ng pahayagan. Meron din daw umanong tunay na bihasa sa kanilang fields na nagpapahayag ng kaalaman nila sa social media, kaya sila napapakinggan. Okay. Ngayon, kasi daw, sabi naman daw ni Byron, ang mga Pinoy ay sa social media dahil ang mga Pinoy ay nasa social media dahil nakaka-relate sila at maaari nilang sabihin ang nararamdaman nila kaugnay sa issue. Alam mo, simple lang naman. Kaya galit na galit sa atin, okay, ang gobyerno ng mga bangag. Kasi nga, at ang mainstream media, nauungusan namin kayo. Unang-una, lahat kayo playing safe. Kitang-kita nyo na nagmumura na ang ebidensya. Hindi nyo pa rin binuulat ng tama. Diba? Wala pa rin kayong balls. Pero si Maharlika, walang takot na inilabas ang pagsisingot ni Bangag. Walang takot na inilabas na ang pagkasangkot ni Michael Mas sa smuggling na involved ang mga Marcos, ang mga Bangag, at ito ay inappoint pa nila as special envoy to China. Yung in-expose ko na binugbog ni yung sinapak na abogado dyan sa PIDEA ni, who's that? Si Lazo. Diba? Fake news ba yon? Nagtiwala yung mga informante sa akin, kaya ako ang ulirang ina. Ang ulirang palangga na nag-i-expose ng mga ebidensya. Hindi nyo kasi kayang gawin yan. Mainstream media, it's either takot kayo o maapektuhan ng inyong negosyo, kaya ayaw nyong ibalita ang mga katotohanan. Sinasabi nyo lang kapag ako ang nauna sa expose ay fake news yan. Kasi walang balita sa media yung mga in-expose ko. Kaya sabihin niyo ay fake news si Maharlika. Pero duwag lang kayo. Kasi halos lahat ng in-expose ko patungkol sa smuggling, patungkol sa kidnapping na ginawa ni Marcos at ni Lisa Tanas sa pakipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Maria Louie Barcelon na asawa ni Teddy Boy. Ayan yung mga yan. Ayaw niyong iulat. Sinabi ko yan sa Dahig. Sinabi ko yan kay Maris Umali. Sinabi ko yan sa bilyonaryo kay Karen Jimeno, mga madam, ayan, no? Yung mga yan, mga kaibigan ko na yan. O, di ba, kaibigan ko sila. Hindi naman kami nagkikita, hindi kami nagkaroon ng chance na, nung nandoon ako. Sinabi ko sa inyo lahat yan. So, naintindihan ko sila, pati yung lahat ng reporter, sinabi ko sa inyo na ito, si Sheena Makapinig, baka gusto nyong kunin ang istorya niya. Kasi ito ay public interest. Hindi ko to ginagawa para magmalay ng tao, magkaroon ng malicious intent. Sinabi ko yan sa kanila palangga. Karen Jimeno ng bilyonaryo, ma'am, baka pwede naman i-take up nyo na yan, yung kidnapping ni Lisa Tanas. Miss Maris Umali na naging friend ko, in fairness, she seems so nice.
Wala akong masabing against kay Marisa, kasi napaka-ayos naman yan nung nandoon kami. Yung isa doon, I think Inquirer, nandoon. Sinabi na mismo ng Vice President. Dahil sinabi ko rin kay Inday Sara yun eh. Yes ma'am, sabi niya. Nakita niyo yung interview ko sa kanya, di ba? Nung nandoon, random interview lang yun, na mayroong item, merong doon nakalagay sa ISAP, sa AFP, na meron talagang ginawa si Lisa Tanas na pinakidnap yung dalawang bata, yung anak ni distressed mother, at nag-fabricate sila ng crime. Yan yung yan ba ay fake news? No less than the Vice President, in-acknowledge yan. So nasa mga kamay nyo na yan, mainstream media. And I totally understand nga itong mga reporters na ito. Kaya alam nyo, hindi ako nang-aaway ng reporters sa field. Nakita nyo, bait-bait ko doon, di ba? Kaya nga, wala nang away-away nung dumating ako. Ibig sabihin, peacemaker ang lola nyo. Di ba? Miss Marie Sumali. Pero alam na nila yan. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, it's up to you kung iti-take up nyo yung balita na yan, but ito is public interest. You talk about life. Yung buhay ng dalawang bata na kidnap ni Lisa, nakapagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ng asawa niya, si Mila, yung secretary, ang ISAP, ang DFA, ang DOJ, nagsabuatan sila lahat. Pero bakit ayaw ninyo itong i-take up? Mainstream media, Corina Sanchez, News 5. Diba? Si distressed mother willing magpa-interview sa inyo. Pag ito ay tinake up nyo, boom! Tataas ang rating ninyo. Pero bakit ayaw nyong gawin? Kaya ang mga whistleblowers, ang mga tao sa gobyerno, ay walang tiwala sa inyo. Kaya kay Maharlika sila nagsusumbong. Yun. Then you talk about paano ko bine-verify itong mga information na ito. Nasagot ko na yan. Yung mga information, yung mga dokumento galing sa ating, ang tawag dito, sa ating mga informante, ay kitang-kita nyo na. Ang sabi pa dito ni Clarissa Taratara. Sabi dito News 5 ito, binabasa ko kayo. May payo si Presidential Communications, Yusek Clarissa Taratara. Okay, sa publiko daw, sa nalalapit na, bilang Pilipinas. Sabi niya, sa taong bayan, tingnan nyo muna kung itong sinasabi ng mga napapanood sa TikTok, sa YouTube, totoo ba? Kasi nakikita natin opinion, pero ang opinion ay based rin pala sa walang katotohanan, hindi verified. Alam mo kasi, yung doon sa tanong kay Byron, ang sagot niya opinion, ano ba sinabi niya? Bakit sinasabi niyang opinion? Na parang sinasabi niya yata doon na merong malaking I don't know the context, pero sasagutin ko to. Ito, ayokong sagutin yung na hindi ko alam ang punot dulo. Ngayon, ang sinasabi ni Taratara dito, may basis ito. Nasabi niya, taong bayan, tingnan niyo muna kung ito ay sinasabi, ang sinasabi ng mga nakapanood sa TikTok, sa YouTube, ay totoo ba? Okay? May katotohanan to. Pero ang question, ito ba'y pinapractice ng gagang to? May katotohanan ba na yung tulay, na sinasabi niya na yung tulay, kaya inilipat ang budget ng PhilHealth doon sa infrastructure project kasi ito ay nakakapaloob din sa health. This is also connected sa health o sa PhilHealth. Kasi daw yung tulay na pinagawa, ito ay dadaan ang mga tao para i-reach ang pasyente. Magaling siya magsalita ng kasinungalingan. Diba? Ito ba ay ginagawa? Ito ba media? Inano nyo ba to? In-squish nyo ba? Piniga nyo ba? Itong gagang to, na paano, sinong nag-interview sa kanya? Si Carmina, pangalan nun, basta Carmina. So, piniga nyo ba itong bruhang ito? Hindi, di ba? Pero ang gusto nyong pigain, ang gusto nyong buwisitin, dyan sa inyong mga debate ay ang social media influencers. Diba? So, nalibitan niyo ako para masaya, para mas mataas ang engagement niyo. Hello? Diba? Ngayon, ano pa? Sana binerify mo. Dapat pinupush mo, gaga, ang amo mo na mag-hair follicle test. At ipush mo ang amo mo na mag-file ng defamatory case kay Maharlika dito sa California. Hindi dyan sa Pilipinas kasi wala akong address dyan. Huwag kayo mag-invento ng kajotahan nyo ng peking address. Kaya ang mga tao, minamahal si Maharlika, minamahal ang mga social media influencers kasi totoo ang sinasabi ko dito. Buwis buhay nga. Tapos ngayon, ang ginagawa nyo mga buwaka ng ina ninyo, magkakaso-kaso.
'di ba? Mananakot, i-intimidate si Maharlika. Kasi syempre, 'di ba? Oh, ano ginagawa ni Maharlika? Ini-expose ko lahat ng kajutahan ng Bangag administration, magsimula sa smuggling, sa pulburon, sa kidnapping, sa panggigipit sa mga pulis, panggigipit sa, yung mga expose natin. Oh, yan yon mga kababayan. Kaya kung ako ang nandoon, tutusukin ko lahat ng mga kipay nila sa aking sagot. Not literally. Kaya itong si Taratara, mamimilipit ang dila nito. Kung nandoon ako sa kanilang debate na yon. Kasi sinungaling to eh. Walang isang doon eh, na okay naman yung mga sagot nila, pero ako yung pinaka the best doon, opponent. Para sampalin ng katotohanan itong gagang ito. Hindi po lahat ng napapanood nyo, naririnig nyo sa social media ay totoo. Totoo naman sinabi niya, pero hindi lahat ng sinasabi mo gaga ay totoo. Dahil hindi totoo na sinasabi nyo na si Marcos Jr. ay hindi nyo nga sinasabi. Dahil sinungaling kayo na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Ayaw nyong i-dignify ang sagot ay ang issue na yan kasi alam mo gaga ka na ang amo mo ay addictus benedictus. Dumudugo ang gilagid, nahulihan na sumisinghot ng pulburon habang ito ay uma-attend ng what? Araw ng kagitingan ng 2024. Kailangan mo pa bang i-verify yan? Putang ina, nandyan na nga oh. Tama ba yun? Rip ipsa locator ba yun? Oh, tingnan natin. Google natin yun. Baka mali. Oh, ano ibig sabihin nun? May abogado ba dito? Oh, tingnan natin ha. Okay. Latin. Ano pa yung sinasabi nila dito? Mga palangga. Ito. Dali lang. Sabi ng mga hitad, mga siraulo din to eh. Di ba? Wala sa ayos. Okay. The thing speaks for itself. Sinabi ko na kanina, the evidence speaks for itself. Ano pang verification? What layers of verification are you trying to imply? Mga julul. Kita mo nang sumisingot si Bangag. Kumbaga, naaktuhan mo na gumugurgur o tsumutsukchak o lumalapang o sumisinghot. Ano pa? Yes, Sisi. Ano pa ang ebidensya? Ano pa ang verification? Sa source. Nag-authenticate mo na. Nakita mo, gumaganon si Bangag. Nakakita mo na dumudugo yung gilagid. Nakakita mo na may white powdery substance dito. Ano pa? Okay? Yun, alam mo kung nandoon ako ko nakita ko sa may nagsend sa akin na meme. Sabi ko, tangina na simple lang sagutin yan. Paano mo bine-verify ang nilabas mo Maharlika na pulboronic si Bangag? Boom! Hindi ko po yan, Your Honor, inilabas ng ganun-ganun na lamang. Yaan ay pina-verify natin at kahit kitang-kita ko na that, the Bangag is singhuting. Yun dapat mga terminology natin. Diba? The thing speaks for itself. Nakitang-kita ko na minabuti ko po, Miss Corina Sanchez, na ito ay ipa-authenticate. At hindi pa po ako nakontento dyan, Madam Corina. Okay, si Madam, okay? Si Madam parang hindi naman na, kaaway pa ba natin yan? Parang hindi naman na. Naka-friend, pwede natin i-BFF yan. Hindi ko naman kaaway ang mainstream media. Hindi ko kayo kaaway. Diba? Nabubwisit lang ako sa inyo pag hindi kayo nanindigan. Sasabihin ko sa iyo, yes, Madam Corina, the evidence, the thing speaks for itself and the Bangag is singhuting. Diba? Ganun lang kasimple. So, pina-authenticate po natin yan. Hindi pa nakontento si Maharlika. Pina-authenticate ko pa uli. Ganun lang kasimple. Andiyan ang ebidensya. Ano pa ang mo? Ano pa ang verification? O, ano pa sabi nila dito? Okay. Ito. Sabi daw sabi dito, ginisa daw. Ang sabi ng News 5. Ginisa ni Presidential. O, tignan nyo yung mga sinasabi nyo. Ginisa ni Presidential Communication Office Yusek Clarissa Taratara ang vlogger na si Banat Bay ukol sa pahayag niyang hindi umano
hindi umano nag-uulat ang mainstream media hanggat walang utos galing sa itaas. Ito yata yung term nila. Idiniin naman ng vlogger na sa kanyang mga vlog, nagre-react lamang siya sa mga balita mula sa mainstream media at opinion niya lamang ito. Okay, I don't know kasi I don't watch him ever. Hindi ko siya pinapanood, okay? Dahil busy ako sa buhay ko. Okay, so yung kanyang sagot, okay, ni Byron, na siya ay nagbibigay lamang ng opinion dito sa mga naririnig niya sa mainstream balita, tama naman yun kasi ako ginagawa ko yun eh. Nagbibigay ako ng opinion, lalo na yung Senate hearing nung sinabi ni Joel Villanueva na si Elizalde ay magnanakaw. Nung sinabi ko yun, anong ginawa ni Elizalde? Ako ay kinasuhan. Diba? So ano yung mga ebidensyang ipapakita ko dun? Di yung Senate hearing na hindi si Maharlika nagmalign o walang malicious intent. Ang ginawa ko kay Elizalde na sinabi ko na siya ay kawatan. Kasi yun ay narinig ko sa Senate hearing. Official yan. Kaya si Saldico, dahil sa mga ganong pronouncement ko, hindi daw siya nagnakaw, chuchu-chuchu, 4 na sikretong warrant na kaso, warrant of arrest ang final niya sa akin sa Legazpi Albay. Yan, mainstream media kung nanonood kayo. Bakit hindi nyo bungkalin yan? Public interest ito. Mamamayan, Pilipino man o hindi Pilipino o alien man, karapatan ninyo, trabaho ninyo, ungkatin ito. Bakit isinisikreto ni Elizalde, ni Quiñones? Sila lang naman dalawa so far. Okay, yung iba hindi ko nasasabihin, baka maka-alarma. Okay? Ang warrant of arrest kay Maharlika. Kasi ang intensyon nila, nililang na nga nila ang Korte ng Pilipinas, pastangan na nila, gumamit sila ng fabricated crime kasi pang demonyo, pang evil yung ginawa nilang pag-fabricate ng crime para dahil sa buwatan, dahil utos ito ni Lisa Tanas. Lahat ng mga kadyutahan na ginagawa nila sa akin, ito ay politically bangag motivated para oras na si Maharlika ay magpa-cute-cute sa airport ng Pilipinas, natatamdan ng bala, ng mga punit-punit passport, ganyan, ay dadamputin nila, huhulihin nila, diretso nila ako sa kulungan o diretso nila akong bang, bang, bang. Yan ang gawin nyo, mga mainstream media. O ano sabi dito? Ginisa ka daw. Paano siya ginisa? O, sabi ni Taratara, so you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas. Kasi yun yung sinasabi mo and you're making it factual. Okay, so I don't wanna comment kasi hindi ko alam yung sinasabi, anong particular na to, no? So hindi ako magko-comment dyan muna. Kasi yung kaya ko lang ikomentohan. Na hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila na may utos sa taas. Ano yung may tsuktsakan sa taas? Alam ko, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Kayang-kaya ko itong putang inang ito. Ito yung purpose nila eh. I-intimidate ako, di ba? Noong 2020, kasuhan natin si Maharlika. May matutumba na vlogger, may tatagilid daw, may madideport daw. Mga putang inan nyo. Really? Papasukin nyo yung panghimasukan nyo yung batas ng Amerika para, alam ko naman kayang-kayang gawin ni Lisa Tanas yan. O, ano pa sabi dito? Tingnan pa natin na baka may masagot pa ako dito sa mga sinasabi nila. May pa statement pa si Bangag yung nangyari sa Vancouver. Naku, alam mo, kawawa yung mga, nangyari ka pa Bangag, statement, sympathy. Ulul, wala ka kang sympathy sa kaibigan ninyo na si Tantoco. Nung namatay dahil, allegedly, sumingot. Kasama ni Lisa Tanas. Then dito sa Vancouver, may pa statement pang kajululan. Ako yung papaniwala dyan sa Bangag na yan. Okay, here we go. Ano pa yung mga sinasabi nila dito? Okay, ang importante, sabi ni Taratara, okay, dapat maging panuntunan ay katotohanan. Putang ina, dahil mong alam. Panuntunan katotohanan, iulat mo nga na ang amo mo ay adik. Sabi niya, isa itong binigyang diin. Binihayag daw ni Taratara na ang kahalaga ng mainstream media ngayong laganap ang fake news. Julul, gusto nyo lang kayo ang mamayagpag. At kami ay patahimikin. Hindi kayo magwawagi. Dahil bagsak na bagsak nga ang rating at approval rating ni Bangag. Hindi dahil sa ating mga komento. Sa tingin nyo ba? Kung marami mga infrastructures na pinatayo si Bangag, na itinupad niya. Pag-upo pa lang niya, imbis na mangawat sila, mag-smuggle sila, itinupad niya na ang 20 peso kilo na bigas ay nangyari. At hindi ito'y pagkain ng manok o pagkain ng baboy na patuka lamang. Sa tingin nyo, kahit magdadak-dak-dak ako dito, maniwala kayo sa akin?
Hindi kayo maniniwala kasi nakikita nyo mismo sa sarili ninyo. Mismo ang inyong mga kamag-anak sa Pilipinas ang magsasabi, huwag kayo magniwala kay Maharlika kasi hindi totoo na ang 20 pesos na kilo ng bigas ay patuka lamang. Di ba? Magagalit kayo sa akin. Bakit love niyo si Lola? Bakit niya pa rin ako palangga? Kasi totoo yung sinasabi ko. Lang ang sinasabi ni Inday Sara, lang ang sinasabi ng mga kamag-anak niyo, nagpapadala kayo ng pera, di ba? Anong sabi? Ma, ate, kuya, tatay, lolo, lola. Wala pong 20 pesos kilo na bigas sa Visayas. Meron po, pero patuka lang sa manok. Hindi po makain ng tao. Kasalanan ko ba? Kasalanan ba ng social media influencers na mga anti-bangag na bumaba o dumogsak ang trust rating ni Bangag? Kasalanan niya kasi wala siyang ginawa, suminghot ng suminghot, magnakaw ng magnakaw, mang-smuggle ng mang-smuggle, mangidnap ng mangidnap, mag-party ng mag-party, manggipit ng manggipit. Buwak ka ng ina niya. Yan ang ginagawa niya. Kaya bagsak at you'll never know, matapos na yung hinayupak na yan sa pamamagitan ng pagtuloy-tuloy na pagdugo ng kanyang ngangabels. Di ba? Ano pa? May kuto daw ang bigas, sabi ni Hasli. Ayun na nga. Kasalanan ba ni Maharlika o ng political influencer? Kung bumagsak, kung masok ka sa kay Bangag? Kasalanan ko ba na nahuli natin na may white powdery substance siya? Kasalanan ko ba na may lumabas na video na sumisingot siya at authenticated yan? Media, manahimik nga kayo. Duwag lang kayo, itanginan nyo eh. Not lahat ha. Mabuha ka ng ina, duwag kayo kasi takot kayo mawala ng trabaho, takot kayong magurgor, o takot kayo masipa sa inyong kumpanya. Yan lang yan, huwag tayo maglokohan. Pero kung sama-sama kayo, kung lahat kayo ay may paninindigan para sa future ng Pilipinas, may tapang kayo dapat lahat. Kaso mga duwag ang karamihan sa inyo. Takot kayo kasi you are what? Thinking about yourselves. Makasarili. Ako ba? Iniisip ko yung aking mga palangga dito. Sabi ko sa kanila, malaki na kayo. Lumaban kayo. Patay kung patay ang nanay nyo. Pero totoo to, hindi ko nagbibiro. Totoo yun. Only one life to live in this wonderful world, crazy world. I travel the world anyway. Ano pa ba ang pupuntahan ko? Marami akong bansa na hindi pupuntahan. Minsan, dati pa yun, 2022, sabi sa akin nung maliit-liit pa yung mga Junay, 6 years ago, no? I know, not 6 years ago, 3 years ago. Sabi ng isang Junay, mukha ka ba? Sabi niya, ano pinagagawa mo? Ba't inaaway mo yung mga Marcos? Sabi niya, nakala ko ba BFF kayo? Sabi ko, dati yun, anak. Mga buwa ka ng ina, magnanakaw, mga kidnapper eh. Okay. Hindi ka ba natatakot, mga tegi? Hindi. Sabi ko nung gano'n, malalaki na kayo eh. Sinecure ko na buhay ko, bala na kayo, laban kung laban. O di sabi sa akin, di lumabang ka, go. Anyway, masyado kasi kayong takot, duwag, kaya forever na lang namumugad ang takot sa mga kawawang Pilipino. At yung bigas, yes, infinity 8, temporary lang yan. Ano sabi ni Tara-Tara? Ang problema kasi ngayon, alam natin may nababayaran para gumawa ng fake news. Fake news, masira ang gobyerno, masira ang Pangulo. Taka! Ikaw ang unang-unang nababayaran na spokesperson. Gamit ang pera ng bayan, nagpalipit-palipit ang dila mong gaga ka para sabihin na ang pera ng PhilHealth na inilipat nila o ninakaw nila, inilipat sa infrastructure at pilit mong dinidepensa ang addictus mong amo na ang tulay na ginawa, kunwari, nagbigay ka ng halimbawa na yung tulay na yan na pinaglipatan ng pondo ay konektado sa PhilHealth o sa Health VOVA. Ikaw ang nababayaran gamit ang pera ng bayan, pasweldo ka para magsinungaling. Hindi ka na nahiya sa pamilya mong hunghang ka. Sino ang fake news ngayon? Gobyerno. Yes, Grace Nagard. Gobyerno ang fake news. Nung sinabi ni Satanas na siya ay may allergy at siya ay natumba dun sa simento, sa pavement, sabi niya, inulat nyo ba? Obvious naman na yung pagmumukha ni Satanas ay tinuslukan ng formalin. Pangbangka yun. You know? Yun lang yung term ko dun sa pang anong bigatla. Kahit anong gawin na patuslok ni Lisa, nilaloko nyo taong bayan. Kahit mga doktor dito, imagine mo, kamalas-malasan mo naman, natumba ka tapos may allergic ka. Mali-mali pa yung sinabi.
Nung una, allergy lang, sabi ni Sandro. Tapos pagdating kay Lisa Tanas, may dagdag na tumba. Which is which? Obvious na nagsisinungaling kayo. Kaya ikaw, Clarissa Castro, tara-tara, ikaw ay binabayaran ng gobyernong bangag gamit ang pera ng bayan para maghatid ng kasinungalingang putang ina ka. Freedom of speech ko yan. Kasi gaga ka. Abugaga ka. Tama ka naman, attorney with no case. Ano ba kaso mo? Ibig sabihin ng attorney with no case, syunga katulad mo. Hindi ka ba naman tanga? My God, ang tulay, parte ng budget ng PhilHealth, pilit pong tinitwist. Mahiya ka sa mga amiga mo, kung mayroon ka pa natitirang amiga, tumataba ka na eh, oh. Lumalamon ka dyan sa Malacanang.